Pinapapabasura ng Office of the Prosecutor sa ICC Pre-Trial Chamber ang hiling ni dating Pangulong Duterte na interim release. Nakatutok si Marisol Abduraman. Hiniling ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na ibasura ng korte ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Redacted o tinanggal ang ilang bahagi ng tugon na naka-upload sa website ng ICC dahil sensitibong impormasyon ang nilalaman nito. Sa 12 pahinang tugon, sinabi ng prosekusyon na naniniwala itong kailangan ang patuloy na detention ni Duterte para masigurong dadalo ito sa kanyang paglilitis, masigurong hindi niya haharangin o ilagay sa peligro ang investigasyon at ang court proceedings at para mapigilan siyang ipagpatuloy ang paggawa ng krimen na nasa jurisdiction ng korte. Kabilang sa dinitalyang dahilan ang hindi raw pagtanggap ni Duterte sa legitimacy ng legal proceedings laban sa kanya. Kita raw yan sa mga pahayag ni Duterte at sa mga ikinilos ng kanyang mga kaanak, partikular ang pagsabi nilang kinidnap si Duterte ng ICC. Tinukoy pa ang pagpukol ng cellphone ng common law wife ni Duterte na si Hanilet Abansenia sa isang miyembro ng arresting team noon sa Pilipinas, dahilan para masugatan ito. Nananatili rin daw makapangyarihan si Duterte, kaya posibleng malagay sa peligro ang investigasyon at ang seguridad ng mga testigo at mga biktima. Kapag pinayagan ng interim release, mas magkakaroon daw siya ng akses sa kanyang mga koneksyon para isagawa ito. Binanggit dito ang kanyang mga anak, partikular si Vice President Sara Duterte na may impluwensya sa gobyerno at mga kaalyado ng kanyang ama. Binanggit din ang impeachment proceedings laban kay VP Sara at ang aligasyong nagbalak siyang ipapatay si Pangulong Marcos. Kapuna-puna namang binanggit ng prosecution na nagkaroon sila ng usapan ng depensa para sa negosasyon kung paano mamimitigate ang mga risk kung bibigyan si Duterte ng interim release. Pero yan daw ay kung si Duterte ay dadalhin sa isang bansang niredact ang pangalan na may mahabang history ng pakikipagkooperasyon sa korte at nakatitiyak na masusunod ang mga kondisyong ilalatag para sa interim release. Pagdiin ng prosekusyon, hindi raw ito sa bansang tinutukoy ngayon ng mga abogado ni Duterte. Hindi rin daw pumayag ang prosekusyon na hindi nito tutulan ang isang petisyon ng depensa, lalo't hindi pa nito na isusumite at hindi pa nila naaaral. Si Vice President Sara Duterte naman, kinumpirma na isa ang bansang Australia sa kinonsidera ng legal team ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers. Paglilinaw ng bise, hindi ito ang kanyang pakay sa kanyang pagbisita sa Australia kamakailan. Gayunman, sinubukan daw niya makipag-ugnayan kay Australian Foreign Minister Penny Wong. But unfortunately, she is unable to meet me on Monday. So I will not be visiting Australian government officials for this visit. But I do hope that I can meet them in my next visit in the future. Bukod sa Australia, may isa pang bansa na binanggit sa hiling na interim release ng kanyang ama pero hindi siya nagbigay ng detalye tungkol dito. Unfortunately, sir, I cannot talk about the contents of that petition. Only the lawyers of President Duterte can talk about the request for interim release because some portions of that, particularly those items that were redacted and considered as confidential, can only be between those who have a privilege, lawyer-client privilege. Balik bansa ng VP ngayong hapon ayon sa kanyang tanggapan matapos ang ilang araw na pagbisita sa Australia. Bukas, nakatakda naman siyang dumalo sa isang pagtitipon sa Pampanga. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.